Buti naman po at hindi kayo natakot sa ulan. Minsan may mga taong takot sa ulan, kaya hindi mo na sila nagsisimba pag maulan. So today is the beginning of the new year in our liturgical calendar. Kaya pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, Happy New Year. Sabi, ang ating pong simbahan ay meron niyang sariling kalendaryo, no? Baka para at least po medyo may alam po kayong konti ngayong umaga. Ang tawag po natin diyan ay liturgical calendar, no? Yan po ay nag-uumpisa sa first Sunday of Advent at nagtatapos siya sa fiesta ng Christ the King. So makikita natin na itong liturgical calendar na ito ay nakabase sa kasaysayan ng buhay ng ating Panginoon and the history of salvation. Kaya sa simbahan makikita mo na iba yung pag-iisip ng mga pari kasi start na ng bagong taon, which is very exciting. Kasi itong preparation natin ng Christmas, actually, ang Christmas, my brothers and sisters, ay mag-uumpisa sa gabi ng 24. No? Doon pala mag-uumpisa ang Pasko, dapat. Gabi ng 24. Pero mapapansin ninyo na sa Pilipinas, medyo kakaiba sa atin. Kasi ngayon, may mga Christmas decoration na. No? Kasi nga, papasok na yung simbang gabi. Tayo lamang yung merong tinatawag na simbang gabi, mga Pilipino. So, dahil itong pagpasok ng Christmas ay ng panahon ng Pasko, makikita ninyo merong mga simbolo dito sa ating simbahan na nagbabago. Unang-unang makikita nyo ay ang kulay ng suot ng pari. No? So, every day, mapapansin niyo na violet na yung suot ng pari. Ang ibig pong sabihin niyan is the time for us to reflect and to be humble and ask for God's forgiveness. Kaya mapapansin niyo kapag nagpapakumpisal ang pari, ang kanyang sinusuot ay lila. Ito, purple, no? It's a sign of mourning, asking God's forgiveness. And ito rin yung sinusuot namin kapag po kami ay nagmimisa sa mga patay. No? So sa loob ng 4 na linggo na tayo magkakasama, ang suot ng pari ay laging lila maliban sa 3rd Sunday of Advent. So kung mapapansin niyo, meron tayong Advent wreath, no? Yung nandiyan sa harapan na yan. Ang Advent wreath ay, yan po ay may dalawang simbolo na nakikita natin, yung kandila. So yung kandila na yan ay 4. Ibig sabihin, it symbolizes the 4 Sundays of Advent. So, ibig sabihin yung first 2 Sundays, lahat ng mga readings po na inyong maririnig ay tungkol sa katapusan ng mundo. No? Sa katapusan ng mundo. And then the second 2 Sundays of Advent, ito naman yung maririnig natin ay ang pagdating ni Jesus on His second coming. Yun yung 2 Sundays of Advent. So, dito sa mga kandila na ito, meron tayong nakikitang pink o rose pink. Na ibig sabihin po niyan ay on the 3rd Sunday of Advent ay parabang ang image po nito ay yung manganganak. Sinabi ng doktor na, manganganak na yung anak mo ng in 2 days time. So yung magulang, syempre, first apo, tuwang-tuwa. No? So yun yung nire-represent ng pink na candle natin. Ibig sabihin, malapit nang dumating si Jesus. No? Kaya matuwa tayo. No? Matuwa tayo kasi nandiyan na ang Panginoon. So yun po yung ating nakikita ngayon. And sa first Sunday of Advent, ang sinindihan ng pamilya kanina ay the candle of hope, pag-asa. No? Ito po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon
na sa ating pagninilay, sa kanyang pagdating, ay pag-asa ang ating isa puso, isa isip, at isa buhay. Pero sabihin niyo, Father, para naman yung mga readings, parang walang pag-asa. Kasi sinasabi doon, makikita ninyo, no, ang kalawakan ay magkakaroon ng mga senyales na malapit na ang pagkagunaw ng mundo, malapit na ang pagkawala ng mundo. Maraming mga mamamatay, may mga daluyong, may mga digmaan, darating na ang mga ito. Ang sinasabi ng Panginoon. So habang ako yung nagbabasa at pinagninilayan ko yung gospel natin ngayong linggo, merong isang memory na pumasok sa aking isipan. At ito yung nakitang video nung merong lindol sa Cebu. At merong isang nag-video na nandun sila sa loob ng mall at unti-unti yung mga kisame ay nagbabagsakan. At marinig mo yung mga hiyawan ng mga tao, no? Yung naghihiyawan sila sa sobrang takot. At ang sinisigaw ng babae is, Panginoon, itigil mo na, itigil mo na. No? Yun ang kanyang sinasabi. Tigil mo na, Panginoon. And meron pang isang video na nakita ko rin noong merong bagyo sa Sorsogon. Merong isang ali sa ibabaw ng kanilang bahay ng gabing-gabi. At sumisigaw din siya ng, Panginoon, tulungan mo kami. No? Panginoon, tulungan mo kami. So makikita natin, my brothers and sisters, na pagdating sa mga kalamidad, ay wala tayong kalaban-laban. No? Kahit na gaano kaganda ang iyong bahay, kahit na gaano kadami ang iyong pera, babagyuhin ka pa rin. Lilindulin ka pa rin. Kaya ang mangyayari is, when it comes to God, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa kapangyarihan ng Diyos. And the greatest and ultimate way of God's power in our lives is that ang buhay natin, sabi nga nila, maswerte ka na kung umabot ka ng 90. I'm sure pagdating mo ng 100, talagang mahina ka na. Dami nang hindi gumagalaw, gumagana sa iyong katawan. So makikita natin that ultimately, everything in our own power, yan ay mawawala. Everything ay babalik tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinakapangyarihan sa lahat. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ako ay makapangyarihan, kaya kong gawin ang lahat. Yes, pwede siguro ngayon. Pero darating ang panahon na lang lahat ng yan ay mawawalan ng saysay. No? Mawawalan ng saysay. Babalik ka pa rin doon sa pinaka-basic. Tayo dumating sa mundo na para tayo sanggol, wala tayong may pagmamalaki. Aalis tayo dito sa mundo bilang isang may sakit, matanda, wala din tayong may pagmamalaki. No? Pero ang kagandahan po nito is kahit na ganoon ang ating cycle ng buhay, makikita natin na sa bawat yugto ng ating paglalakbay, ang pangako ng Diyos, mabuti ka man o masama, sabi ng Panginoon, nandun lamang ako, hindi kita iiwanan. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Kaya ito po ang magbibigay po sa atin ng pag-asa, na sa pagsindi natin sa kandila ng pag-asa, ay merong pag-asa ang bawat isa sa atin. Yun yung gustong iparating ng Diyos sa atin. May pag-asa na darating sa inyong buhay. Huwag lamang kayong bibitaw at huwag lamang kayong mawawalan ng lakas ng loob. Merong pag-asa. Kahapon po, ay galing kami sa Bahay Pag-asa. Alam niyo po yun, yung Bahay Pag-asa? Ito yung bahay na pinatayo ng ating gobyerno, ng ating munisipyo dito sa Quezon City para sa mga kabataan edad 14 hanggang 17. Ito yung mga bata na merong mga kaso. No, may mga kaso sila. At sabi nung social worker sa amin kahapon,
Sino yung pinakabata? Sabi ko, tanong ko, sino yung pinakabata na nandito sa loob ng Bahay Pag-asa? Father, 14 years old. Sabi ko, ang naman, ang bata naman. Inisip ko, itong batang ito ay nandoon kasi siguro palaboy-laboy sa kalsada, kumuha ng bagay. At nung tinanong ko yung social worker, ano ang kaso niya? Ba't nandito siya? Ang bata, murder. No? Sabi ko, 14? Tapos, syempre, bakit siya humantong sa ganon? Kulang sa pag-aaruga nang dapat mag-aruga sa kanya. Kulang ng pangangaral, kulang ng pagmamahal. Kaya ang nangyari, kung saan-saan kumukuha ng mga kaalaman. At yung mga batang yan, once na nasa kalansangan o sa mga kaibigan na hindi tama, ay kung ano yung gagawin ng mga kaibigan nila, yun na rin ang kanilang gagawin. Kaya nung ako'y nagmimisa po sa kanila kahapon, mga 160, itong mga batang ito, ages 14 to 18. Pakikita mo sa kanilang mga mukha, yung bang pagtatanong na bakit ako nandito? Dapat ako nandoon. Kasama ang aking mga kaibigan, kasama ang aking pamilya, sana ako'y nag-aaral. Pero nandun sila sa loob ng, sabihin kong, magandang kulungan. No? Maganda yung facility. Kung pupunta kayo doon, napakaganda yung facility. Pero bawat akyat mo ng hagdan, inilalak ang pinto. Bawat labas ng tao, may drone tao sa pinto, inilalak. So bago ka, hindi ka talaga pwedeng lumabas. Kaya sila ay nasa pinakataas, hindi ka pwedeng lumabas. So kahit napakaganda yung kapaligiran, I'm sure mas maganda pa yung tinitirahan nila ngayon kaysa sa kanilang mga sariling bahay. Pero wala naman silang kalayaan. Ang tanong doon is, meron pa silang pag-asa? No? Kaya po, itinayo yung Bahay Pag-asa noong 1960s pa ito para bigyan ng pag-asa ang mga kabataang naliligaw ng landas. Kaya napakaganda po yung programa nila kasi meron silang counselor, meron silang social worker, meron silang doktor, tinuturuan din sila paano mag-aral sa loob. Pero of course, ang sabi ng social worker, gusto namin na maisip nila na ang buhay ay hindi dito. Na sila ilalabas at magpapatuloy sa kanilang buhay, makapag-aral, makapagtrabaho, magkaroon ng sariling pamilya. At ang pag-stay nila dito sa loob ng Bahay Pag-asa ay pag maalala nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil naitama sila para tumungo sa tamang landas. So, pagdasal natin yung mga batang yon, ano? Kasi tinitingnan ko sila kahapon, sabi ko, Lord, huwag mong alisin yung pag-asa na meron sila sa kanilang puso. Kasi sa ngayon, maaring yun lamang ang kanilang kinakapitan. Na someday, sana yung kaso ko ay mawala. O yung iba naman, pag sila yung dumating ng 18 at sila ay convicted, sila ay pupunta sa Muntinlupa, kung saan-saang kulungan. So, just imagine that feeling, that fear. Ito na ba ang buhay ko? Ito na ba yung katapusan ng aking buhay? So, when I was saying the Mass yesterday, yun lamang yung laman ng aking puso na sabi ko, Lord, huwag mong alisin yung pag-asa sa kanilang puso. Dahil sa'yo, lahat ay posible. No? Lahat ay posible. At tumawag din yung nagkwentuhan kami ng aking mother kahapon. At may kinuwento siya na yung kapitbahay namin na batang lalaki, 15 years old, kinitilang sariling buhay dahil lamang sa babae, sa kanyang girlfriend. No? So, sabi ko, Lord, ano bang nangyari? No? Bigyan mo sila ng mga taong mga parents na laging nandyan para iparamdam sa kanila na mahal sila. My brothers and sisters, ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, no?
Bagamat sila ay medyo, sabihin natin, sumusuway sa ating mga gusto, the best thing pa rin na ibigay natin sa kanila is love and understanding. Yun pa rin. Maybe someday, ay maalala nila ang inyong kabutihan. No, na ginawa ng magulang ko ito kasi naniniwala sila sa kabutihan ng aking puso. So, let's pray for them that this hope that God instill in their heart will not go out or go away. No? So, hope. Hope is something that you cannot kill. Sabi nga nila, kapag ang isang tao ay naniniwala sa pag-asa, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi yan susuko. Kaya makikita mo yung mga saints natin. Bakit itong mga santo natin, si San Lorenzo Ruiz, nung siya ay malapit ng patayin, at yung kanyang mga kasamahan, bakit hindi nila tinalikuran ng ating Panginoon? Ano yung nasa kanilang isipan? Bakit sila nagpatuloy na kahit alam nilang ikamamatay nila, ay sila ay magpatuloy pa rin sa kanilang pananampalataya kay Jesus? Kasi alam nila, my brothers and sisters, na ang buhay ay hindi natatapos dito. Meron tayong buhay pagkatapos nito. At yun yung tinatawag nating buhay na wala ng kamatayan. At hindi mo pwedeng ipagpapalit yon. Kung alam mo na ang buhay mo dito sa mundong ito ay hanggang 80, 90, 100 lang, bakit may pagpapalit yung buhay mo dito sa buhay na darating na walang katapusan? Yun po yung lagi nating isipin, na yung nagbibigay sa atin ng pag-asa kung bakit tayo lumalaban sa buhay, bakit tayo gumagawa ng kabutihan sa buhay, kasi gusto nating makasama ang ating Panginoon. Sa ngayon, nakakasama po natin siya sa kanyang salita at sa pagpapakain sa atin. No? Pero sabi nga nila, ito ay, ang tawag doon, ano yung kinakain natin bago kumain? Bago kumain ng main course, ano mo na? Appetizer lang ito. This is just appetizer. Ang main meal ay nandun. No? Nandun sa langit. Nandun yung main meal. At itong main meal na ito ay walang katapusan. Kaya pag kayo mahal nyo na si Jesus, dahil sa kanyang salita, naririnig ninyo na ito ang gusto ng Panginoon. Sumusunod ako sa kanyang mga sinasabi, kasi alam ko ito'y makakabuti sa akin, makakabuti sa aking kapwa, at ito'y magpapatunay sa aking pananampalataya sa Kanya. Kapag yan ang iyong ginagawa sa ngayon, how much more when you see God in glory? No? How much more? When you see your house in heaven. Ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At lahat tayo, sabi niya, lahat tayo merong silid na nakalaan para sa atin. Magkano ang value ng bahay mo? No? Sabihin natin, kapag medyo hindi ka mayaman, let's say, 1 million. Kapag middle class ka, sabihin natin, siguro mga 30 million. No? Kapag sobrang yaman mo, let's say, 300 million. Pero doon sa langit, it's priceless. Kahit isama-sama mo lahat ng pera sa buong mundo, hindi pa rin niya kayang bilhin yung bahay na inihanda ng Diyos para sa iyo. No? Hindi mo pwedeng ipagkakait yun. And how do we go there? Paano tayo pupunta doon? Si Jesus ang daan. Sabi niya, I am the way to the Father. I am the way to the Father. And how do we do that? Paano yun? Advent is helping us to prepare our life to follow the way. No? Mahirap sumunod sa apak ni Jesus. Mahirap. Pero, with the help of the Holy Spirit, we can. Kaya niyong sundan ang mga yapak ni Jesus because of the power of the Holy Spirit. Kaya itong Advent na ito, sinasabi ng Panginoon, maghintay ka. No? At habang naghihintay, tatlo yung gusto kong gawin mo. Number 1, sabi ng Panginoon, magdasal ka, prayer. Prayer.
Prayer is our constant communication with God. Pwede mo yang gawin. Paggising mo, habang ikay nagkakape, habang tinitingnan mo ang kagandahan ng kalawakan, habang nagdadrive ka, habang nandun ka sa office, bigla mong naalala ang Panginoon. Prayer. Pray all the time. Sabi ng Panginoon, pray all the time. And the second one is patience. Kailangan nating magkaroon ng pasensya. Kasi minsan napakahirap po ang maghintay, no? Pero sabi nga nila, it's worth waiting for. Because what we are waiting is a life that is eternal, no? It's worth waiting for. And the third na kailangan natin gawin is persevere. No, persevere. Ibig sabihin, kailangan ay hindi ka titigil, mapapagod dahil lamang sa mga maliliit na problema. Kaya makikita mo kapag meron kang mga kasamahan sa buhay, asawa, anak, pamilya, kaibigan, kapag napansin mo silang medyo napapagod na, minsan, a kind word lang ang kailangan. Sabi nga, meron ako nabasa sa Facebook, sabi niya na, ang kailangan lang talaga natin ay mahigpit na yakap. Na? Kailangan mo lang ng mahigpit na yakap para magkaroon ka, ma-recharge ka ulit. Tingnan mo, yakapin mo yung mga taong nasa paligid mo. It will, para silang nare-recharge. Nagkakaroon na ulit sila ng pag-asa, ng ngiti sa kanilang mukha, na handang magpatuloy ulit sa kanilang buhay. So, be the source of hope, my brothers and sisters. Be the source of hope. Huwag na nating dagdagan ang problema ng ibang tao dahil sa ating mga kahinaan, pag-uugali, at mga hindi magandang salita. Kundi tayo yung tutulong para yung burden na meron sila ay kahit konti gagaan. Kasi whether we like it or not, wala ditong walang problema. Amen ba yun? Lahat tayo may problema. At sana yun yung magiging mission natin ngayong panahon ng Advent. How can I help my brother, my sister, my husband, my wife, my children to have a little bit of relief from the burdens that they're carrying? Amen.